Ayan. Okay. So, sino-sino po yung naka-attend dito sa lip blush? Trixie, naka-attend ka? Po. Yan. Okay, sila Shari, di ba napanood nyo doon? Bumabagal ba yung internet? Hindi po, okay po yung connection mo. Okay naman? Okay, Opo. sige. Ang dami nating natutunan during no? Yung ating lip blush. Yan, share ko na po ito. Yan. Okay, so I will be discussing the different Filmmaster teaching theories. So disclaimer lang po, no? Again, this is confidential. We have the intellectual property and data privacy notice po. This belongs to Philboutique. So if you want to record this or you want to take a screenshot of all the lectures, pwede naman po for your personal lang po na gamit. No? Bawal po itong i-share or ituro sa iba kasi ito po ay exclusive lang for the Filmmasters. Maliwanag po? Okay, thumbs up lang po tayo, no? Kung naririnig po ako. Okay, so, ayan. Bago tayo magsimula, sige, pikit lang po tayo. Let us close our eyes and let us feel the presence of the Lord. Lord, thank you so much for this evening. We are asking your guidance, Lord, for our 1 to 2 hours lecture for tonight with our new film masters and some film masters here who also want to have a refresh regarding the film masters instructorship teaching principles and theories, Lord. Please guide us and give us the wisdom, Lord, and may we use every words coming from our mouth, Lord, para lang po sa magandang purpose ng bawat isa sa amin. And we also recognize, Lord, your presence sa bawat pag-uusap po namin na everything po is aligned only with your direction, with your guidance, Lord. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so you may screenshot or you may take some notes. Yan. So bawal lang po siyang i-post sa social media. Yan. Pwede lang pong i-post yung mga, halimbawa, yan, yung picture po natin, lagyan nyo lang ito ng emoji. Okay, so the first principle that I'm going to teach you is the andragogy. Yan, so is it your first time to hear the word andragogy? Pwede po kayong mag-thumbs up or thumbs down. Okay, so you will be learning a lot of new terminologies that you will be using for your students and your future students. I haven't discussed this yet in our previous Filmmaster instructor courses kasi medyo kinulang na rin kami ng time noon. That is why with the new batches of Filmmasters, the Philboutique has prepared a hybrid program para mas marami tayong nagiging discussions. Kasi usually, ang Filmmaster course, it will take only 5 to 6 days, tapos na. So, yung mga new batches of Filmmasters and yung mga old Filmmasters, pwede pa rin naman silang mag-join para they can also learn new things, new topics, how they can improve their teaching strategies. Okay, so andragogy, adult learning theory. This is discussed by Malcolm Knowles. Yan. So ito po ay pinresent ni Malcolm, isang theologist, na sabi niya ang adults daw, they learn differently from children. So we have to recognize, number 1 core principle, adults are self-directed learners. Second, learning must be relevant and practical. Third, past experience affects learning. So,
in permanent makeup, we are going to explain the why, not just the how, connect the lessons to real client scenarios, and respect the learner's background. So remember that in semi-permanent makeup, we have to teach students from 17 years old pataas. So, pag sinabi nating 17 pataas or 18 pataas, they are no longer children. They should not be treated like children. Okay? So, when your students are already adult, no, ibig sabihin, nadi-distinguish natin yung kanilang attitude, no, yung behaviors nila, yung mentalidad nila, no, yung pananaw nila sa trabaho at sa pag-aaral. We have to respect also their belief, their religion, their culture, their background, their personal experiences, their work experiences, their past experiences. So, hindi tayo po pwedeng tratuhin sila na para kang nagtuturo sa kinder o sa elementary. Hindi ganon. So, iba ang approach sa mga adults, especially when they're already professionals. Like us, we're already professionals. We are already earning, di ba? We have our own families. Ako nga lola na eh. So, kayo may mga anak na dito, na meron ng mga pamilya, meron ng mga, may nagtrabaho na din, nagtatrabaho, may negosyo. So, hindi na bata kung tutuusin. So, how are we going to treat? How are we going to teach these students that are already professionals? So, ito yung sinasabi natin na yung isang mentor, ang isang teacher, dapat mas mataas ang utak mo sa mga estudyante mo. Mas mataas ang maturity mo kaysa sa mga estudyante mo. Mas matalino ka dapat sa mga estudyante mo. So, how are you going to do that if, let's say, hindi ka naman ganun ka talagang gifted, na hindi ka talaga ganun katalino, hindi ka ganun kagaling, hindi ka ganun ka-experience, kaya magiging challenge siya sa isang teacher, sa isang educator, or isang film master, pagka ang estudyante mo ay magaling. 'Di ba? That's why if you are just a beginner or a beginning film master, dapat ang unang-una mong mga courses na mga ituturo ay yung mga basic muna, para makapag-practice ka muna. Okay? So, kasi kapag tumalon ka agad, nag-advance ka agad ng mga students mo, and then ma-overwhelm ka agad, tapos wala ka pang experience, wala ka pang naging estudyante ever, lalamunin ka po ng mga estudyante mo. Lalo na kung mga galing yan sa mga ibang academies. Baka magulat ka na lang, baka ikaw pa yung turuan ng mga yan. 'Di ba? So, kung natatandaan nyo, Trixie, sino ba binandito? Wala si Rochelle tsaka si Esa. Natatandaan nyo, sabi ko, pwede kayong mag-practice muna. Pwede kayong mag-invite ng students ninyo na tuturuan nyo lang ng walang bayad. Pero syempre, walang bayad, walang certification. Ano lang yun? Practice lang. And you can also use that for marketing, di ba? Kasi pwede kayo mag-picture, pwede kayo mag-video, mag-photo op, at magagamit mo yan for marketing ng training mo, di ba? And in a way, nakakapag-practice ka. So, kagaya nito, nagsa-simulation tayo, nung nandun tayo sa Phil Boutique, tinuturuan ko kayo kung paano kayo mag-speak sa klase. And, di ba, remember si Esa noon, nag-discuss siya kung paano ituro ang hair strokes, and then naiko-correct natin pagka meron kang mga errors o mali yung approach mo sa students. 'Di ba? So hindi naman ibig sabihin na pag adult yan masyado nang seryoso, hindi. 'Di ba? Kapag adult, syempre magka-crack ka rin ng jokes diyan, no? Medyo ilalighten mo rin yung mood, no? Dapat ang discussion mo ay very smart and kailangan attentive, magigising mo yung mga estudyante mo. Napakahirap po na magtuturo ka, ang estudyante mo, antok-antok. Ayaw nila makinig sa'yo. Bakit? Kasi it is not only about the why, it's also about the how. It's not only the how, also the why. Lagi magkasama yung why and how eh. So, tanungin ko kayo, number one, reason ninyo, bakit mo gustong magturo?
ng semi-permanent makeup or any beauty procedure. Halimbawa, eyelashes or skin, facial. Bakit mo gustong magturo? Sige, recitation tayo pero wala naman pong mali sa sagot ninyo. Gusto lang natin ng meron tayong active na participation, interaction, kumbaga. Sige, anybody can answer, new film masters or film masters to be at yung mga existing film masters natin can answer my question. Bakit gusto mo magturo? Bakit gusto mo ang pagtuturo? Sige po, anybody can answer? Bilang ako ng 5, pag wala, magtatawag na ako, ha? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tawagin na kita, Ampi. Ampi, can you turn on your camera? Diyan ka ba, Ampi? Yes po, hindi po ako nakikita, Ming. Wala kang cam. Ala, Yan. Ay, nawala ka ulit. Kanina meron na eh. ano po? Ayan, wala po. Pindutin mo lang yung icon ng camera. Ang ina po po to pag ano ko, pagpasok ko. Nawawala? O sige, hayaan mo na. Mm-mm. Hayaan mo na. Sige. What is your purpose or your reason why you want to teach? Yung purpose ko po is to share my skills and also para ma-inspire po yung other kung meron din silang natatagong ng skills or talent para po in that way ma-improve po yung skills nila at ma-build po nila yung career nila Ayan. in the future. Okay. So, halimbawa, Ampi, meron kang student na ang estudyante mo is already a professional. Like, meron na siyang 10 branches ng aesthetic clinic and gusto lang niyang mag-aral ng pagkikilay. What do you think is the best way or most effective way to teach your new student, your professional student? Yung hindi pa po siya nakapag-train. Hindi pa siya kilay. nakakapag-train ng kilay, pero aesthetic clinic owner na siya ng 10 branches. Okay. Yung yung from the beginning, pero kailangan maging professional at saka po, mahirap po kasi kasi hindi ko pa na-experience, pero yung focus ng pagtuturo po at saka yung guidance, bawat stroke, bawat precision ng kamay, at saka yun lang po, wala na po ako iba. Hindi Ayan, sige. ang hirap pong magturo ng isang ganyan po. Oo. So, ito nga yung sinasabi natin, application of andragogy theory or principle. Importante po na alamin natin, di ba during the enrollment pa lang, pinapa-fill out na natin ang application form or enrollment form, inaalam na natin, ina-assess natin yung background, and then pinapa-introduce natin sila, isa-isa, and then we ask them kung ano yung reason ba sila nag-enroll. Bago pa man yung klase, dapat kilalanin mo na yung background ng mga tuturuan mo. Kasi baka meron kang mga maging estudyante na mga professionals na, alam niyo yun, masyado na silang mataas sa society natin. And then you treat in actual scenario ng classroom nyo na parang bata. Hindi ganon. Kasi ano ba yung difference ng professionals? Professionals are busybodies. Napaka-importante ng bawat minuto nila. Napaka-importante ng oras nila. So what we mean to say, wala kang sasayanging minuto, wala kang sasayanging oras. Kasi, halimbawa, bumiyahe pa sila from, let's say, from Batangas. Tapos, sa Bulacan yung klase mo. Bumiyahe siya. Tapos, ikaw, na master, mentor, na late, dumating ka at sinabi mo na, ay,
teka lang, nako, wait lang, dahil yung aking palang anak, kailangan ko pala siya munang kausapin kasi may usap nga pala kami, wait lang. Pwede bang balikan ko na lang kayo after 1 hour? Di ba may mga ganon cases? Nako, ako, sa totoo lang, meron ako naging instructor na ganyan before. Doktor pa yun, ha? At sinayang actually ang 3 oras namin. Sinayang 3 oras namin dahil sa pusa niya lang na papatingin yata niya sa doktor niya. Na hindi niya siguro alam na ako, professional na ako that time. Ang kaklase ko, meron isang ding anak kong kaklase doon, nurse. Meron ng kaklase isa doktor, yung isa asawa ng artista. Iba-iba kami ng mga profession, pero iisa ang namin ano yung commonality namin? We are adults, 'di ba? Kayo ba, will you consider yourselves adult? Yes, of course, 'di ba? Hindi naman kayo makakapasok sa PMU kung hindi kayo adult. So we have to be professionals. We have to respect each other's hours, time, and you have to talk to them like professionals. Kasi profession ang tinuturo natin. Hindi tayo nagtuturo ng math na 1+1. Hindi. Okay? So, remember that, no? Ampi, sabi mo nga kanina, hindi mo pa alam kasi baguhan ka pa lang, ganyan. So, importante po na Yes, po. mag-background check muna kayo. Alamin nyo kung sino ang mga magiging estudyante ninyo. Kasi, yung ituturo nyo naman, hindi pa nila alam yan. Kasi beginner pa lang sila. Hindi pa nila alam yung mga microblading, microshading. Siyempre, sa ganyang field, mas matalino ka, mas skilled ka, mas alam mo yan. But, the question is, the approach, no? Your teaching approach. Yung effectivity ng pagtuturo mo. Paano ka magturo? Kasi kung hindi ka marunong magturo at mas magaling pa sa yung magturo yung estudyante, hindi ka po pwedeng maging film master. So it will be a challenge to you. Ay, oo nga pala, film master ako. Dapat ako mas magaling sa klase. Naintindihan po yon? Naintindihan po? Yan. So kagaya ngayon, kapag halimbawa ako nagtatanong, ako kayo, halimbawa kayo, ako na nagdi-discuss sa mga students, kailangan ng feedback yan. Halimbawa, ako nagtanong sa inyo, clear po ba? So, you have also to reply as professionals. So, you can either say yes, opo, or you can just thumbs up. Okay? Para may feedback system po tayo. Halimbawa, kayo nagtanong sa akin, hindi po pwedeng deadmahin ko yung tanong ko sa inyo. 'Di ba? Kasi we are professionals. Right? Yes. Yes. Ayan. So, kailangan natin ng feedback system para malaman natin kung kausap mo pa ba, gising pa. If possible, during online, mas maganda po kung naka-on ang camera, so you have eye contact. We can also see if we are really talking to the right person. Diba? Kasi question is, why will you hide yourselves naman sa camera? Ano lang naman, hindi man tayo naka-live dito, hindi man tayo naka-streaming sa public, tayo lang naman ito. So, it doesn't matter if you turn on the camera, at least you can show to the class your sincerity when you answer the questions of your teacher. Okay, maliwanag po, Andrago G? Okay. Our second principle is the cognitive load theory by John Sweller. So sabi nga, the brain has limited capacity for new information. No, hindi lahat ng information kaya natin. Kung naalala nyo, sabi ko dun sa lip blush training natin, sabi ko, we only have limited capacity. We cannot teach ng ganun kahaba. That is why yung lip blush training natin, naging training session siya. 2 to 3 hours per session. Kasi ang utak po natin ay may limited capacity lang. No matter how intelligent and smart you are. Kasi in this principle, too much information can cause confusion. Tama? It will cause information overload. Kasi, ang dami mo ituturo. Ituturo mo lahat yan sa semi-permanent makeup. Eyebrows, eyeliner, lips, removal, and everything. May makikita kayong mga semi-permanent makeup artist na go offer ng training 35 in 1.
35 courses in one day. O, saan ka naman dyan? Minsan, 72 courses in 3 days. Are they applying the cognitive load theory sa palagay nyo? Are they applying? Learning improves when information is simplified. Halimbawa nga natin dito, yung pagtuturo ng brow mapping muna, step by step, di ba? Step by step, kakain talaga ng oras yan eh. Parang kami ni Hershey, nung nag-one-on-one kami ni Hershey, isang araw, tapos tinuro ko sa kanya step by step, and then, uuwi siya para gawin niya muna yung mga activities, magpa-practice muna yan, tapos magkikita kami ulit. Step by step. Kasi ang separate theory, demo, hands-on practice, di ba? Lahat yan, meron po yan tamang proseso. Hindi yan po pwede na magaling ka, okay, maupo ka dyan, turo ko sa iyo lahat. Kaya mo na to, madali lang to. 6 hours, kuha mo na yan lahat. Hindi pwedeng ganon. You have to teach one by one. And hindi rin pa pwedeng sabihin mo na, I have one folder ng theories, idabot mo sa estudyante, o basahin mo na lang to ha. Basahin mo na lang yan. Self-explanatory lang yan. Tapos, pag may tanong ka, sabihin mo lang. Hindi pwede rin yung ganon. So, kailangan natin talagang ituro isa-isa. Kasi ang isang effective teacher, ang isang effective mentor, you teach your students like your own babies. Na kailangan tuturuan mo muna sila kung papaanong mag-crawl, 'di ba? Unti-unti, maglalakad, tatakbo. Hindi po pwedeng takbo agad. Ganon siya. So, gets po natin? So, kailangan every 2 hours, magta-take ka ng break. Pwede kang mag-pee break, no? CR break, coffee break, or whatever. That is why importante rin po yung classroom setting natin. Ayan, tingnan yung background ko, oh. Importante ang classroom setting well-lit, well-ventilated, organized. 'Di ba? Kasi, kapag iyan, naiinitan, inaantok, 'di ba? Marumi ang paligid, disorganized, apektado rin. Pinahirapan mo na nga dun sa information overload mo. Yung kanilang classroom pa, hindi maayos. Apektado yung cognitive load theory niya. 'Di ba? Kayo, as film masters, new film masters, bakit hindi ko kayo tinuturuan ng sunod-sunod at kailangan isang buong 8 oras tayo? Bakit? Kasi professionals tayo. Professional kayo. Hindi kayo full-time students. Kayo ay mga workers. Tayo ay mga empleyado. So kung nagtatrabaho ka mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, 'di ba? Tapos sasabihin mo na, sige, mag-aaral tayo hanggang 1:00 ng madaling araw. Ito pang mapipiga mo sa utak ng mga yan. Wala na. 'Di ba? You have to consider then, syempre, yung kanilang mga trabaho at kung ano lang ang kaya nilang i-accept ng utak nila, i-absorb na information. So, kasama din dito sa cognitive load theory, napaiwasan natin yung merong mga distractions gaya ng panay text, no? Panay tawag doon sa mga staff, ganyan. Hanggat maaari, sabihan mo na, can you spare 1 hour or 2 hours for me? O, ganun lang. Eto lang, makinig ka lang sa akin ngayon, 2 hours lang. Tapos, pwede na. Kailangan mo lang siyang kausapin mabuti para makapag-focus sa'yo. Kasi ang brain po natin, no matter how intelligent you are, it has a limited capacity. Tama po? Naintindihan po? Kaya kapag meron tayong mga ina-attendan na mga events, na mga seminars, na mga workshops, mapapansin ninyo, no, na PhilBUTIC is really very organized when it comes to organizing events. Hindi po tayo yung parang ang gulo-gulo, no, lahat na lang sila, nagtuturo, sabay-sabay. Kailangan may limitation din yan. Kailangan very, very professional yung host na mag-organize dyan. Kasi ang mga estudyante, wala na silang maintindihan. Ang speaker, may time na mawawala siya. Dapat kayang saluhin ng organizer yon. Ganon siya. So kayo as Filmmaster, hindi lang kayo nagtuturo, hindi lang kayo artist. In the future, you will be organizing your own events.
You will be organizing your own seminars and your own workshops. You have to transform yourselves. Hindi pa pwedeng kung paano ka, halimbawa si Trixie, ang estudyante niya, beshi niya, halimbawa, si Trixie, naging estudyante niya itong si Ampi. Etong si Ampi, BFF niya si Trixie. So, nung nag-uusap kayo before the classroom about, let's say, ang pinag-uusapan nyo yung boyfriend ni Ampi na inaway-away siya, ganyan-ganyan. 'Di ba? Pag dumating na yung klase na at si Trixie ay teacher at si Ampi ay estudyante, stop na yung usap nyo na personal. Stop na yung connection nyo na kayo ay BFF. Kayo na ngayon ay may panibagong relationship na. Anong relationship nyo na ngayon? Mentor, student. Master, beginner. Ganon siya. So, yung paggalang ni Ampi, ibibigay niya ngayon kay Trixie dahil binigay mo, Trixie, ang authority mo kay Ampi. Maliwanag po? So, kailangan marunong po kayong mag-evolve. Kaya marunong kang mag-change ng personality at ng teaching behavior mo kapag nasa classroom ka na. Okay, next one. Kung wala po kayong question. Pagka may question po o may gusto pong i-share, unmute your microphones lang po, then you can talk na, no? Okay, so the third theory. Are you learning po? Are you following? Okay, the third one is the scaffolding theory. This is by Lev Vygotsky. Yan. So, ang ibig sabihin daw ng scaffolding theory, learners need support that is gradually removed. No? It means that strong guidance at the start, but there should be an independence that is being developed over time. So, you cannot be forever beginners. Halimbawa ngayon, tinuturuan ko kayo, di ba? Tinuturuan ko kayo kung paano magturo, binibigay ko sa inyo kalahat-lahatan, dinedemonstrate ko kalahat-lahatan. Iba ang approach ko sa mga basic students, iba ang approach ko sa mga advanced artists, iba ang approach ko sa mga film masters, because I am applying the scaffolding theory. Na kapag ikaw ay matatag na, kapag ikaw kaya mo na, may backbone ka na, malaki na ang pundasyon mo, marami ka ng kaalaman, alam mo na halos lahat ng tinuturo sa'yo, na-apply mo na, unti-unti na nating aalisin yung scaffolding. Hanggang sa makatayo ka na as an independent building. Okay? Bakit kailangan na may scaffolding theory? Bakit kailangan pagdating ng panahon, aalis na ako sa pundasyon mo bilang scaffolding? Bakit? Kasi you have to establish your own independence. Parang isang anak at magulang. Ang magulang hindi pa pwede mula pagka baby, kinder, high school, nag-college na, nagkatrabaho na lahat, ikaw pa din. Hindi pa pwede yun. May asawa na, may mga anak na, ikaw pa din lahat. Hindi pa pwede yun. Yung mga magulang na halos ikaw lahat ang nagbibigay at hindi mo tinuruan tumayo ang anak mo, hindi mo siya binitawan, adult na siya, tinuturuan mo siya kung paano maging mahina. Tinuturuan mo lang siya kung paano maging irresponsable. Kaya kapag ikaw ay isang effective master, you have to apply scaffolding theory. Hanggang ma-let go mo na siya at makikita mo na siya, he or she is on his own at papalakpakan mo na lang siya sa harap o sa likod ng entablado. And you will be proud of your students kasi nakarating sila doon sa gusto mo na puntahan nila. And darating ang time, iiwan ka ng students mo, ha? Darating ang time, yung mga anak mo, iiwan ka niyan. Hindi ka na niyan sasamahan habang buhay because they will have their own families. Yung mga students, they will have their own clinics. Ang iba dyan, malilipat ng ibang mga academies. And it's okay. Kasi nagawa mo ang responsibilidad mo bilang master, bilang mentor, which is turuan sila, i-guide sila. At pag naging successful sila,
because of your support, successful ka na rin. Do you agree with that? Ayan. Okay. So, may question po ba o may gusto po kayong idagdag sa aking mga sinabi? Do you agree with what I am talking about? Baka merong gustong mag-share dyan ng mga inyong mga experiences or mag-share kung gustong padagdag doon sa aking mga nasabi. Huwag pong mahiya. Wala po? Okay. Sige, next. Punta po tayo sa Zone of Proximal Development or CPD. Again, by Lev Vygotsky po ito. So, sabi nga, learning is best just outside the comfort zone. So, yung sinasabi nating the zone of proximal development should be outside, just outside. So, halimbawa, ito yung comfort zone mo, just outside. Dapat medyo malapit ka pa rin. Kasi, hindi pa pwedeng agad-agad pahihirapan mo sila. Agad-agad pupukpukin mo sila. Hindi pa pwede mong ganon. Kailangan step by step siya. Easy, medium, difficult. Kasi pag masyado namang madali, sabi nga, there will be no growth. If it is too difficult, baka iwanan ka niyan. Iwan ka niyan, baka mayaw agad yan. So, kailangan may process siya. Sabi nga, trust the process. So, you do not rush your students to advance the strokes. You have to assess first kung ano yung alam nila. Kaya meron tayong assessment, di ba? So, during the assessment, andyan yung, okay, marunong ka na palang magkilay. Marunong ka na pala, kaya lang, medyo hirap ka pa sa brow mapping. O marunong ka na rin palang mag-lips, kaya lang sa eyeliner, hindi ka pa masyadong magaling. So, during the assessment, importante sa assessment, identify the strengths and the weaknesses of your students. Kasi dyan mo malalaman kung saan mo sila tututukan. You do not have to teach everything. Kasi yung mga pasadong-pasado na siya, magaling na siya, konting turo na lang yan. Mag-focus ka doon kung saan siya nahihirapan. Okay? So, kapag ang estudyante po ay nasa extreme, sobrang dali, sobrang hirap, bibitawan ka niyan. Hindi yan magiging effective na street teaching strategy. Kailangan na doon ka lang sa eksakto lang. Okay? So, ang ano ibig sabihin ng zone of proximal development? Ito po ay just outside the comfort zone. So, pagka halimbawa tamad-tamad naman yung estudyante mo, panay higa, panay tulog, panay nanonood lang siya, hindi siya nagpa-practice, hindi siya gumagawa. Tapos, nakalimang follow-up ka na, ganun pa rin siya. Doon ka na ngayon papasok. Doon ka na i-entrada na you have to talk to your student na seriously, na may mali na doon sa ginagawa niya. No, medyo mo ng konti, kakantiin mo ng konti. Ganun talaga yon. Huwag po kayong matakot magbigay ng disciplinary action sa mga students ninyo. Kasi ang mga students po, dapat sila ang susunod sa'yo. Hindi ikaw susunod sa kanila. We do not please our students na parang, sige, kung anong gusto niya, sige, gagawin mo. Hindi. Pwede naman kayong mag-meet sa gitna. There is always a negotiation. No? So, pag halimbawa, estudyante mo, kasi po, namatayan po ako, ganyan-ganyan. So, yung mga ganong cases na, syempre, you have to give consideration din. 'Di ba? Parang ipapakita mo pa rin na namamalasakit ka, no, nagki-care ka sa estudyante mo. So, halimbawa sa anak. Pag ang anak, pinapagalitan mo, seryoso ka, dapat. Yung mukha mo, yung puso mo, yung sinasabi mo, dapat consistent sila na pinapagalitan mo siya. Kasi may mali siyang ginawa eh. Hindi pa pwedeng pinapagalitan mo siya, nasa gitna ka ng pagpapagalit sa kanya, tapos bigla kang magjo-joke.
mahihirapan yung anak mo kung saan ka talaga ilalagay. Kung seryoso ka ba o nagjo-joke ka, hindi niya magigets yun. So, kailangan alam mo kung paano ka mag-internalize na seryoso ka muna. 'Di ba? Ano tong sabi ni Jessica? Jessica, ano nga yung sabi ni Jessica? Wala akong boses sa'yo, Jessica. Pero naririnig niyo ako, Trixie, no? Ay, excuse me, hindi pa rin ako nakikita sa cam. Hindi po, hindi. Ayan, yan, nakita ka Pag ngayon. left ko na, Ngayon, nakikita, ayos, nawawala ka, siguro sa network yan. siguro po. Oo, pero yung, Pag pero left ko yung na, boses ko, dire-diretso naman, naririnig niyo ako. Putol-putol po. Putol-putol ako? Tapos minsan, Trixie, putol-putol ba ako? Dire-diretso po sa akin. Tapos lagi pong naka-open naman yung ano ni Ma'am Ampi. Same din po sa akin. Okay naman po. Okay. So, Okay, Ampi, pwede ka Okay naman po mag-ano? ni Ma'am Ampi. Ampi, mag-restart ka. Restart ka. ng ano po, Iba- phone or Nang login ka ulit. Opo. Patayin mo Ang- muna ang- yung phone mo, tapos on mo ulit. Reset mo siya. Okay, sige po. Sige, antayin ka namin. Sige, habang inaantay natin si Ampi, tawag muna tayo dito. Ayan, sige. Hershey. So, ito si Hershey kasi may, Yes, may Miss anak na tong D. si Hershey. Hershey, how many Opo. many May kids po, do you ma'am. have? 4. O, tingnan mo, ang dami na pala. Na-experience mo na ba itong ganito sa mga anak mo? Yung minsan, gagawan ka Yes, ng, Miss D. tapos Sobra. kailangan mo indisiplinahin. How do Tama you, po kayo. have you applied this, yung zone of proximal development theory? Yes, Miss D. Kailangan po kapag galit kayo, ipakita yung galit kayo. Kasi kapag may galit tapos may biro, parang yun po, nahirapan yung utak niya. Ay, nagbibiro ko to si mami or ano, gano'n. So, kailangan seryoso. Kapag ka joke time po. Talagang meron dapat limit yung mga kids para alam nila ano doon, yung bracket na tawag doon, yung Boundaries. capacity mo. Yung boundaries Opo, nila. boundary, yes. Ganun po. Bilang Tama. mami po marami po bang mami dito sa mga classmates ko, sa mga... Si ano yata, Opo. dalaga. Trixie, dalaga ka pa, no? Dalana. Ana. Kung maka-experience mo sa pag Oo. Hindi mo pa maintindihan ito ngayon. Siguro yung may sa mga kapatid mo. Yan na si Ampi. Nagcha-choppy-choppy ka, Hershey. Narinig ba ko? Hershey, nag-ano ka? Nagpuputol-putol yung boses mo. Oh, sorry. Okay na? Ako naman nawala ng signal doon. Nasaan ka ba? Hello, Hershey? Nasa labas ka ba? Naka-data ka lang? Hindi po, naka-internet na po ako. Sige. Ayan. Ayan, okay na. Malinaw na. Yes. Yes, ayan. Thank you, Hershey, for sharing. Ayan, masarap na talaga kausap yung mga nanay na no? Kasi yung mga nanay, marami na experience. Lalo na yan, si Hershey. Naku, pag nakita niya yung anak niya, para lang niyang kapatid. Pero 20, ano na yun? 26 na ba, Hershey? 21 po. 21. Oo, 21 na. Diba? Opo. Parang ba, ako, halimbawa, panganay ko is already 32 years old, no? Para bang pag nag-uusap kami at matanda na yung kausap mo, paano ka makipag-usap pag ang anak mo ay matanda na? 'Di ba? Parang gano'n tapos halimbawa yung anak ko naman bunso is turning 21 pa lang. So, nag-iiba-iba ako ng personalidad ng approach sa kanila. Kung paano ako makapag-usap dun sa panganay ko, iba dun sa pangalawa, iba dun sa pangatlo, iba-iba sila.
Kasi tayo bilang mother, bilang trainer, dapat alam mo i-apply to mga to eh. Hindi po pwedeng isa yung pagkatao mo, marami kang babago-baguhin. Kasi depende yan sa personalidad ng anak mo, ng estudyante mo. Kung mabait siya, ganito ka makipag-usap. Kapag medyo matigas ang ulo, ganito ka makipag-usap. Kapag ka mahina ang understanding, yung paliwanag mo, napakatagal, marami kang example, ganun siya. At pag matalino na, fast forward na kayo. Ganun siya. Ay kang merong adjustment. Okay? Social learning theory. Yan, this is by Albert Bandura. Sabi nga, people learn by observing others. Learners imitate behaviors. Actions teach more than words. So, hindi po pwedeng you as a professional, you as a teacher, you are not going to apply what you are teaching. 'Di ba? You have to be the best example. You have to inspire and influence your students. Kasi they are observing you. 'Di ba? Ganun yun eh. Kaya kapag ka, halimbawa, meron kang aesthetic clinic or semi-permanent makeup clinic, tapos doon mo na rin tuturuan ang estudyante mo sa clinic mo. Well, let's say one-on-one kayo. Tapos ipapakita mo sa estudyante mo na hindi mo sinasanitize yung gamit mo, hindi mo man lang ini-sterilize. Tapos makikita nila, nagko-cross-contamination ka, yung gloves mo, pinambukas mo ng pinto, naka-gloves ka pa, pinang-microblade mo sa client mo, tapos may pinapapirma sa iyo yung sekretarya mo, hinawakan mo yung ballpen, hindi ka nagtanggal ng gloves. 'Di ba? Tapos pinakita mo sa estudyante mo, may kausap ka sa po, may inaaway ka doon. Ay, ganun pala, pwede rin pala ako makipag-away. Kung ano ang pinapakita mo, yun ang gagayahin ng estudyante mo. Kung ano ang pinapakita mo sa anak mo, yun ang gagayahin nila sa'yo bilang nanay o bilang magulang. You have to be the best example for your students because they observe you. Kung halimbawa meron kang ginagawa, we're not perfect, di ba? We're not perfect naman eh. Halimbawa meron kang mga ginagawa na hindi pa maayos. Halimbawa lang ay naku, wala pa pala akong sterilizer. Hindi pala ako nakabili. Naku, paano yan? Makikita ng estudyante ko, hindi ako nag-sterilize dito. So halimbawa lang ganyan. So wag mo nang i-highlight. Wag mo nang i-highlight na wala kang sterilizer. O sabihin mo sa estudyante mo, sinasanitize mo yan, ang pag-sterilize ninyo ay minsanan, pinapakuluan. Pero pwede naman yun eh. Kung wala ka pang sterilizer, pwede mo naman pakuluan naman yan eh. Or buhusan mo ng mainit na tubig. Tapos 70% alcohol. So, meron naman tayong mga alternative. You have to justify yung mga loopholes o mga kakulangan mo. 'Di ba? So, halimbawa ako, I am selling tirzepatide. Example lang I'm selling tirzepatide. Kasi yun talaga ang product na umepek sa akin. Not because I want to promote slimming, I want to promote good health. I want to promote restoration of health. But because I want to be a good example, I am offering only the FDA-approved tirzepatide. 'Di ba? So, I set a good example. So, pag sinabi niya, pwede po ba ako magbenta ng tirzepatide na hindi po FDA approved? I will tell the student na that is not the good way or the best way to sell tirzepatide. Because, sabi nga ni Jessica Soho, hindi ba? Bawal magbenta ng tirzepatide na walang FDA. Ganun siya. So, we set as a good example. Mahirap po kasi talaga na iba-violate natin yung kalakaran, tapos ikaw nagtuturo ka. So, kung alam mo na may violation ka, kung alam mong may sasagasaan ka, medyo, ka lang ng konti. Step backward ka lang ng konti. Huwag mo nang pangalandakan. Baka naman i-post mo pa na nagbebenta ka ng tirzepatide na generic. 'Di ba? Huwag mo nang, kung gusto mo talagang gawin yan, wag mo nang ipaalam sa estudyante mo. Sekreto mo na lang. Kung yan talagang kabuhayan mo eh. Nagigets niyo ako? Nagigets niyo ako? Yes po. So halimbawa, nagtuturo ka ng semi-permanent makeup.
Hindi ka pa pala nag-aral ng hair strokes. Never kang nag-aral ng hair strokes. Hindi mo nga na-practice, tapos tumanggap ka ng mga estudyante. Nasilaw ka sa pera, di ba? Ano-ano nga yung mga ipagtuturo mo sa estudyante mo? Di ba, na-i-imagine mo na kung anong klaseng turo gagawin mo. Hindi ka nga nag-aral ng hair strokes, so turo mo pa. Di ba? So, set as a good example. You teach what you preach. You teach what you know. So, kung hindi mo alam, kung hindi ka skilled, hindi ka expert, that is a challenge to you. Kaya wala ka nang gagawin ngayon. Okay, magpa-practice na ako kasi gusto ko na magka-estudyante. Gusto ko na talaga magturo. Kaya lang nahihiya naman ako sa mga estudyante ko. Baka naman kung ano-anong gawin ko. So, magpa-practice ka. Yun eh. Yun yung gusto talaga mangyari ng mentor mo. Ikik ka, di ba? Medyo konting challenge. Stress ka ng konti para galingan mo. Minsan tayo magturo kasi wala po akong magandang aircon. Electric fan lang po kasi yung nadon po sa clinic ko. Wala po akong aircon. Yan yung challenge sa'yo. Alam nga naman magbayad yung estudyante mo ng 35,000. Electric fan lang yung pagagamit mo. 'Di ba? Ang ingay-ingay. Tapos, liliparan yung mga papel. Dahil naka-electric fan lang kayo. So, ano yung challenge? Invest ka sa purchase of aircon. Diyos ko, ang dami ng paraan ngayon para makabili ng aircon. May credit card, may installment. Kung kailangan mong magbombay para mamili ng aircon, gawin mo. Ganun yun. Ako, sa katutak ang utang ko. Akala nyo ba? Sa katutak ang utang ko. Ako po ay suking-suki ng credit card. Ang credit card ko gamit na gamit. Because I want to give the best for the PhilBeauty students. I want to give the best for my clients. I want to give the best for my children. Yung dalawang anak ko, hindi ko na yung problema kasi mga tapos na yan, mga professional na yan eh. Pero yung bunso ko, cargo ko pa yan dahil estudyante pa lang yan. Wala pa yan trabaho. Sana kung nag-aaral lang yan dito sa tabi-tabi. Ang laki ng tuition fee, ang mahal ng tuition fee. So, anong gagawin ko pag wala siyang pambayad ng tuition fee? Siyempre, pag wala akong pera, andiyan magtrabaho ako, andiyan mag-swipe ako ng credit card, andiyan mag-loan ako. Gagawin ko lahat para maitawid ko siya. Ganon talaga yon. Anak mo yan eh. So, ganon din ang mga estudyante nyo. Huwag kayong matakot mangutang. Matakot ka, wala kang pambayad. Hindi ka matatakot kapag ka masipag ka. Tama? Kasi patataas ulit mo na yung credibility mo. Ako, tinatawag ako ng mga estudyante, hindi para maningil. Lahat ng bangko tinatawagan ako, gusto nila akong mangutang sa kanila. Imagine that. Ganon kataas ang credibility ko. Pinapautang nila ako, hindi naman ako nangungutang. Binibigyan nila ako ng no collateral loan up to 5 million. Mangungutang daw ako, up to 8 million pa sa iba. Wala akong collateral na ibibigay. Sabi ko, anin ko yung pera, ganyan kalaki, ba na ako makakabayad niyan? 'Di ba? So, it is just how you're going to manage your financial standing, your credibility, that is very important. Itawid mo lahat ng pangangailangan ng estudyante mo kasi pagdating sa classroom, ikaw ang ina. Pagdating sa pamilya, may ama, may ina, ikaw pa rin. Ikaw pa rin dapat ang leader ng pamilya. Huwag mong iasa sa asawa mo, sa tatay nila. Huwag, ikaw ang maging leader. Kasi ikaw ang nag-aaral nito. In the future, magkakaroon ka ng asawa, magkakaroon ka ng pamilya. I-apply mo to. Ikaw ang pinaka-hardworking, ikaw yung pinaka-matiisin, ikaw yung pinaka-mahabang pasensya at pinaka-masipag na masipag sa lahat sa buong pamilya. Kasi ikaw ang ina. Tandaan niyo yan. Ikaw ang ina, ikaw ang leader. Kahit na anong lahat gagawin mo, ipag-aral mo lang sila. Mabigyan mo lang sila ng mapangkain nila. Tama ba sinasabi ko? Do you agree with me? Lahat gagawin mo. Hindi pa pwedeng yung mga anak mo, walang makain, ikaw nakatunganga ka lang. Umiiyak ka. Walang makain yung anak ko. Hindi ganon. Hindi mo papakitang umiiyak ka. You're strong. Pakita mo sa mga anak mo, you're strong. Lalabas ka kahit nakapaa ka.
magbubungkal ka ng kamote. Kung kailangan mong gawin yan, kahit nakakahiya lahat gagawin mo, mabuhay mo lang mga anak mo. Yan ang tunay na leadership. That's social learning theory. And if you give your best for your kids, yung mga anak mo lalaki yan, I want to be like my mom. I want to be like my mother, my master, my mentor. Kasi you're the inspiration. You influence your kids, your children, your students. Tama po? Sige po, thumbs up lang po kayo kung kayo po ay naniniwala sa mga pinagsasabi ko dito. Meron ba kayong mga gustong idagdag? Pag may mga gusto po kayong idagdag, just unmute your microphones. Okay, malinaw po boses ko? Ayan. Okay, next one. Constructive feedback principle. Feedback shapes confidence and performance. You have to be specific, respectful. You have to correct the person. Correct the work, not the person. You have to point out exact areas of improvement. You have to know how to encourage and not embarrass the learner publicly. So, hindi mo po pwedeng instructor ka, you don't know how to give feedback. Hindi pa pwedeng instructor ka, hindi mo man lang nabigyan ng tamang criticism yung estudyante mo. Hindi man lang niya alam kung saan siya nagkamali, kung saan siya tama. Hindi mo man lang sinabi sa kanya kung ilan ang nakuha niyan performance rating doon sa kanyang ginawang model. Kaya, di ba nung nag-permanent makeup level 3 tayo, no, Trixie, no, nag-attend kayo doon sa PB, yan si Ampi, naka-attend din si Jessica. Yan, lahat. Halos si Hershey pa lang hindi. Si Hershey sa Feb 23 pa. Pinopost ko talaga yung mga gawa nyo dun sa LED TV natin. And then, hinihimay-himay natin. What can you say to the symmetry? What can you say about the lining, about the color? Ganyan. Kini-criticize natin. We give feedback. We give constructive criticism. And then, marirealize ng estudyante, ay, oo nga po, nagkamali po ako doon. Sige po, I will be better next time. Diba? Alam niya kung saan siya nagkamali. Kasi binigyan mo ng tamang feedback. Sinabi mo sa kanya saan siya nagkamali in a very nice and professional way. Wag yung, ay nako, napakatanga mo naman, ang simple-simple naman ito, hindi mo pa naiintindihan. Ulit-ulit ko na nga ito sinabi ka ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. May mga ganyan eh. Usong-uso yan sa mga public schools ng araw. Yung mga estudyante, pinapaluhod sa asin, diba, ninungod-ngod. Meron pa rin mapapalitan ang ganyan ngayon. No? Sa magulang, ganyan din minsan. First time, bata, 7 years old, magsaing ka. Pinagsaing, hindi pa tinuro kung paano pagsasaing. Kung nagsaing, malata. Ang tanga-tanga mo. Magsasaing ka lang ang lata-lata ng kanin. Ay, kakainin natin puro tubig. May mga ganyang mga magulang. Hindi mo pa nga tinuro, gusto mo 7 years old, aakto parang 25 years old. Di ba? Minsan may mga magulang na gano'n, ang sarap ng kutusan din eh. Di ba sa mga balita, may malalaman ka mga ganyan, Diyos ko po, kung pwede lang, lawakin ko pa itong aking pagtuturo, hindi lang pinamasters ang tuturuan ko. Kung pwede nga ng buong mundo na, tuturuan ko paano maging magulang at paano maging leader eh. Kasi we always apply how to be an instructor, how to be an influencer, a teacher, mula sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga nakakasalamuha mo araw-araw, sa staff mo, employees mo, business partners mo, even your asawa, even your partner, you give constructive criticism. Kasi halimbawa, may nagawa siya na tama. O halimbawa, hindi mo naman inuutos, inasikaso niya yung business permit, inasikaso niya yung amilyar, tapos yung kotse yung nakatiwangwang, pinaganda niya, kasi nanapan niya ng buyer, ganyan-ganyan, tapos sinurpresa ka na meron na siyang buyer, ganyan. Alam nga naman, okay, o tapos, hindi mo pa pwedeng ganun eh. You appreciate your partner. Diba? Anong sasabihin mo? Sobrang thankful ako. Dahil dyan, magsa-celebrate tayo. Sige, ganyan-ganyan. Date kita. Mga ganun, mga simpleng bagay na kakatuwa na niya. Kailangan magbigay tayo ng constructive feedback.
Kasi ang sarap kapag sumasagot ka sa mga concern nila. So, halimbawa, yung estudyante mo, nag-post, tinag ka. Ang pangit ng gawa. Anong gagawin mo? Alangan naman mag-comment ka pa. Ang pangit ang gawa mo. Tanggalin mo yan. Hindi pa pwedeng ganon. Kasi nakapublic ka eh. Hindi mo rin siya pa pwedeng sabihin na ang pangit ng gawa mo. Tanggalin mo yan. In private, hindi rin ganon. Kasi baka mabigla siya sa'yo. First time mong estudyante. Sana kung kilala ka na yan. So, pwede mo munang konti-kontiin. Ganito muna. I think we need to improve muna your work. You have to practice a lot. Ganito, ganyan, ganyan. Ayusin muna natin. You want, we go back to the basics. We practice from level 1 to the level 7 of the strokes para mas maging precise yung gawa mo. And then, if you're confident enough, then we can practice also how to take photos and enhance your photos also, how to post in social media, ganyan. So, unti-untiin mo siya. Huwag mo siyang bibiglain hanggang sa, kasi constructive to eh, hanggang sa na-construct mo na sa utak ng estudyante mo kung ano yung dapat niyang gawin. Diba? And then kapag ka nag-post siya ngayon ng maganda, dapat may ready ka ng comment. Tinag ka eh. Mag-ready ka na ng comment. Like, congratulations. Ganyan. I'll see you again in our next session. Or congratulations, you're doing a great job. Your strokes are very precise, very master. Well done. Alam niyo yun? Sabi nga dyan, nice, great, fantastic, good, wonderful, good job, perfect, excellent. You have a lot of adjectives to give constructive feedback to your student. Huwag kang mauubusan. Ngayon, pag hindi maganda, sabihin mo in a nice way para hindi naman siya masiraan ng loob. Tama po ba? Nakakasunod po. Diba? Kapag ang mga anak natin, pag magagaling sa klase, very good sa mga school nila, diba? Pupurihin din naman natin sila. Wag naman yung parang deadma lang. Pero wag nyo naman spoil na kada grading na lang bibili nyo ng laptop. Bawat isang grading bibili ng cellphone. Wag naman ganon. Kasi mamumulubi ka, marami-rami pa yan. Baka mamaya grade 1 pa lang yan. Yun lang. Diba? Kailangan din ng ano lang yan, hinay-hinay lang din. Tingnan mo lang din syempre yung budget mo. Tsaka ang constructive criticism and giving also reward ay marami namang ways yan. Hindi naman kailangan parating monetary. Pero ito totoo talaga to. Giving feedback to your husband, to your partner, totoo po talaga yan. Na akala mo lang hindi niya na-appreciate. Pero na-appreciate niya ng sobra kapag ikaw mismo ang nag-appreciate dun sa maliliit niyang ginagawa. Unti-unti mararamdaman niya sa'yo na it's a sign of respect also to your partner. Ganun po siya. So, halimbawa, bagong ligo, ganyan. Kahit na obvious naman mabango dahil bagong ligo. Pero iba pa rin yung narinig niya. Uy, ang bango-bango mo. Ganyan. So, yung verbal, no? Yung audible, iba po yun. Iba yung naririnig, iba yung nakikita. So, ang ganda-ganda mo ngayon. Tapos sinabi ng asawa mo, ang ganda-ganda mo ngayon. Pero alam mo namang maganda ka dahil naka-30 oras ka na. Sa may nakakapaganda mo. Pero iba yung pakiramdam mo pag nasabihan ka ng maganda, di ba? Na asawa mo. Kasi hindi naman niya lagi sinasabi yun eh. Kasi lagi kang mukhang losyang sa bahay. So, ganun din sa mga estudyante. Ang estudyante mong napakatahimik mo, tapos siya tahimik lang din siyang ginagawa. Tapos biglang sinabi mo na, "Uy, ang ganda na ng gawa mo ah. Ang galing mo na ngayon." Akala mo lang yan wala. Pero nakatatak sa utak niya yan hanggang sa matulog siya, kinikilig siya. Kasi pinuri ako ni ma'am. Napansin niya yung gawa ko. Alam niyo yun? Yan yung mga bagay na akala lang natin wala. Kaya pag kami mga teachers, di marunong magbigay ng feedback, nagigigil talaga ako. Kasi dapat alam niya yan ng teacher eh. Number 1, alam mo dapat yan, giving constructive feedback. Okay? Next, mastery learning principle. Competence is more important than speed. No?
Students progress after mastery. Repetition builds safety and confidence. So, kumbaga, kailangan malaman natin na, ay ganun pala yun, kailangan ko muna pala ma-master to. Kailangan maging effective and efficient ka, maging competent ka. So, ano yung competence natin? Skills, knowledge, 'di ba? Kailangan mo ng assertiveness, yung character mo. Yung skills, attitude, importante po yan. Kasi hindi ka pwede maging competent kung kinukuha mo lang lahat sa ganda. O sa budget. Halimbawa, maganda ako ngayon. O tapos, magaling ka ba magkilay? Hindi pwede puro ganda lang. Baka naman puro poster ka lang nakaganyan ka. Tapos hindi ka man lang marunong mag-eyelash. 'Di ba? Kailangan may alam ka sa beauty industry eh. Ano sa beauty ano ka nga eh. Expert. Pag sinabi mong beauty expert, beauty therapist, esthetician, kung ano-ano pang mga tawag sa atin, may mastery ka. 'Di ba? Halimbawa, si Venus Columna, master sa nails. 'Di ba? Competent siya sa nails. Kaya nga siya film master sa film nails. O si Mayumi, film master siya, film facial. Expert siya dyan. Ikaw ba naman di maging expert, 2 dekada ka na nagtuturo. 'Di ba? So, may competence ka in a certain field. Hindi mo kailangan maging master of everything. 'Di ba? Hindi kailangan. Kailangan mo lang may mastery ka in certain fields. Si Shari, magaling mag-fillers. Pag nakita niyo mga fillers yan, sobrang gagaling talaga. Magaling magkilay. No? May kanya-kanya tayong mga expertise na kung saan doon ka makikilala. And then yung mga iba na mga minor skills, practicein mo pa rin yan para hindi mo nakakalimutan. Kasi ang passion natin, yun yung desire ng puso mo. Yun yung mahal mo at gusto mong ginagawa mo. Hindi natatapos yung isang araw ng ayaw mo, hindi mo siya gagawin. Halimbawa ako, mahilig ako sa comb brows. Yan. Favorite ko talaga ang comb brows. Yung procedure na gustong-gusto kong ginagawa. Yung combination. So, ang comb brows, palibasa, passion ko siya. Halimbawa, ako ay competent dun sa comb brows. Kahit bigyan mo ako 10, 20 client sa comb brows, okay ako. Happy ako kasi passion ko yun eh. Gusto ko yung ginagawa ko eh. Pero halimbawa, bigyan mo ako ng eyelash. Yan. Pag-eyelashin mo ko. Pero kikita ako ng 10,000 eyelash lang. Kahit bigyan mo ako ng 10,000, I will not be happy. Why? Hindi ko po expertise ang eyelash. Nag-eyelash ako pero hindi ko siya expertise. Bakit? Diyos ko po, yung likod ko po, sumusuko akal. At yung mata ko hindi na kaya yung ganyan isa-isa. Hindi na kaya. Ako po nag-aral ng eyelash, tinuruan ko yung staff ko. Yung staff ko ang nag-eyelash. Na ngayon, nasa Singapore na, si Miss M. So, ikaw tanongin mo yung sarili mo. Nasaan ang mastery mo? Saan ka competent? Saan ka skilled? Saan mataas yung positive attitude mo? Saan ka nag-enjoy gawin? Saan yung kahit natutulog ka na, yun pa rin ang gusto mong gawin? And then, focus on that. Be expert in that field. Doon ka makikilala. Doon ka magkakaroon ng maraming estudyante. Kasi pag pinilit mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo talaga gusto, hindi pa maganda kakalabasan eh. Pero, pag gumawa ka naman ng effort para mahalin ang isang bagay dahil somehow gusto mo rin siya. Halimbawa, gusto ko talaga matuto ng pagkikilay. Hindi lang kasi ako nagpa-practice. Medyo tamad kasi ako mag-practice eh. Aminin mo na lang sa sarili mo. 'Di ba? So, yun yung sign na gusto mo pala. Kulang ka lang sa time mag-practice. So, ano gagawin mo? Magpa-practice ka, 'di ba? Ganun lang yun. So, you have to master those things or skills that you think you are not yet that good. Gets nyo? Hanggang maging expert ka na. Hanggang sa magaling ka na. And then, iyon yung gagawan mo ng poster, iyon ang ipopromote mo
Doon kapanay ka nagpo-post ng post. Parang si Master Moyet. Si Master Moyet, nakilala siya sa ombre shading. Kasi talagang halimaw yung ombre shading niya. Ayan, produkto niya si Trixie. Pero magaling din naman siya mag-eyeliner, magaling din naman siya mag-lips, marunong din naman siya sa microblading. Pero hindi siya rin nakilala. Mas nakilala siya sa ombre shading. Ganon din po. Meron kayong kanya-kanyang expertise. At sa dami ng competitor sa industriya natin, dapat meron kang isa man lang na field na ikaw ang nag-excel, ikaw ang kilalang kilala doon. Ikaw yung pag sinabing, "Hoy, saan ba ako mag-aaral ng nails? Sino ba magaling sa nails?" Alam niyo yun? Kung magaling ka sa nails, halimbawa si Myra, yan, nag-champion sa nails. Kung magaling ka rin sa lashes, yung postings ninyo, naka-align dun sa gusto mo kung saan ka makilala. Kasi you want to be an expert at something, tapos mga pinupost mo, wala namang kinalaman dun sa gusto mo mangyari. Halimbawa, gusto mong maging master of eyeliner. Tapos ang pinupost mo, ulam nyo kagabi, ulam nyo kahapon, nag-date kayo ng asawa mo, tapos inilabas mo lahat ng mga anak mo. Pagkatapos, nagkilay ka na hindi naman pantay, 'di ba? Tapos sisingit mo na naman ngayon yung ano ba sinabi ko? Eyelash ba sinabi ko? Eyelash ba sinabi ko kanina? Sample ko. So, alam mo yung Yes ganun? po. Oo, ganun siya. Magpilay. Kailangan naka-align siya. Hindi pa pwedeng udlot-udlot ka lang. Sabihin mo, hindi po kasi ako ma-post. Hindi po pwede yun. Diyos ko po. Ang era natin ngayon, marketing, social media, kung ayaw mag-post sa personal account mo, okay lang yan. Pero dapat may business account ka. Dapat may business page ka. Yung business page mo, yung business account mo, active yan dapat. Kasi, diyan po nagre-research ang mga estudyante eh. Paano ka pakikilala ng Philbeautic? 'Di ba? Huhulaan na lang namin kung ano yung ginagawa mo. Alangan namang kalkalid pa namin sa history namin yung mga gawa mo. So, pag sinend yung link ng page mo, doon na makikita lahat ng mga gawa mo. Ganun yun. Kaya kung wala ka pa noon, i-ready mo na lahat. Page mo, ayos mo yung portfolio mo. Tapos, gumawa ng maraming mga posters kung saan mo gustong makilala. O gusto mong makilala sa facial, gusto mong makilala sa aesthetics, sa mga non-surgical o whatever. Basta you have doctor partner, pwede yan. As long as meron kang doctor na sasagot sa'yo, pwede yan. Ang importante po kasi dito, may network tayo. No? Ang Philbeautic is a network of professionals. Halimbawa ako, I recommend slimming tirzepatide. I have doctor partners with that. Even my suppliers are doctors. 'Di ba? Kasi, tong network na ito, susuportahan ka. Sila mag-guide sa'yo. Ba't ako nagna-nursing? Tanda-tanda ako nanto, nagna-nursing pa ako. Nag-aaral pa ako. Ano yung, sa palagay nyo, ang purpose ko, mag-a-apply ako ng nurse sa ibang bansa para mag-dollars ako? Di ba, tanda ako na to, matatanggap pa ba ako sa ibang bansa? Hindi eh. I don't plan to be a nurse and work in a hospital. No way. Hindi ako mag-aalaga sa pang-hospital. Hindi po. Kaya ako nagna-nurse for my personal growth. Because I am already dealing with skin. I'm dealing with tissues, aesthetics. Diba? Naghihiwa na ako ng kilay. I'm dealing with blood. Tapos, may capillaries yan. May veins yan. May mga different layers yan. I also do some injectables dyan sa mga dermaShine natin. Sa tawag itong microneedling natin. 'Di ba? Tapos, wala naman akong alam tungkol dyan. I am not confident. Kaya ako nagna-nursing for my own personal and professional growth. Pumasa ako, maging registered nurse ako, hindi. At least, natutunan ko maging tamang esthetician. Kasi, meron akong medical background. Ganun po yun. Kung loobin ng ating Panginoon na ako'y makapasa pala, graduate pa, no? Hindi lang pala nag-aral, gagraduate pa. At ako'y pinagkalooban ng ating Panginoon na after
nursing, matuloy ko pa siya sa medicine, which is, that's what I plan, no? After nursing, I will take up medicine. Makinig tayo sa mga, makiramdam tayo sa plans ni Lord sa atin, yung will ni Lord sa atin, kung saan tayo dinadala ni Lord. Makinig ka, open your eyes, open your ears, saan ka dinadala ni Lord. Kasi kapag nararamdaman mo na, bakit ganun? Pinasok ko to, pero parang lahat ng gawin ko palpak. Lahat ng gawin ko, nirereklamo ako. Lahat ng gawin ko, walang nagiging maganda. Nalulugi pa ako. Those are some signs, di ba? You have to do something about it. Baka naman may mali ka. Baka hindi ka nagpa-practice kasi. Hindi mo inaaral mabuti. Kasi pag nakikita ng ating Panginoon ang pag-e-effort mo, gustong-gusto mo, nag-e-effort ka, pinagpupuyatan mo, inaaral mo, binibigay mo ang puso mo, hindi lang dahil binayaran ka, kundi dahil ginagawa mo yan, dahil nagmamalasakit ka, dahil ginagawa mo ang purpose mo. Tingnan nyo, ang blessings nyo, kagaya ng post ko, that will overflow. Mag-o-overflow ang blessings sa'yo kasi nakikita ng ating Panginoon, you have good intentions. Diba? Bakit mo gustong magpakayaman? Nakikita ni Lord kasi gusto mo lang mamili ng Rolex. Kasi gusto mo lang magkaroon ng maraming branded bags. Kasi gusto mo lang iyayabang mo lang yung mga magagandang mga bag, tapos iinggitin mo yung mga kaaway mo. Para makabili ka ng bahay at lupa, tapos iyayabang mo dun sa ex mo. 'Di ba? Pero gusto mong magpakayaman dahil you want more people to be blessed by your blessings. You want more people to help. You want more employees to support. You want more businesses na pwede nyong saluhin ng mga empleyado. Marami pang estudyante na maturuan at gumanda ang buhay. Nakikita yan ni Lord Yung utak mo, hindi mo pa iniisip, alam na ni Lord. Ganun siya kabilis. Kaya ang una mong ililinisin muna, puso mo bilang isang Philmaster. Linisin mo muna yung puso mo. Kasi what are you planning? What is your purpose? Why do you want to become a master? And once you have that kind of heart of being a true master, you will be more blessed. And this is the last one. Ethical mentorship principle. Teaching carries moral responsibility. The core principle is first is to protect your client's safety and then uphold professional integrity. Kaya ang mga kliyente natin, huwag nyo yan basta-bastahin. Yung pinag-aaralan natin, kagaya ng kanina na example ko, nag-aaral ako ng nursing. Because I respect the skin of the client. Because I want to uphold professional integrity. Hindi po pwedeng binabano-bano ko lang yung layer ng skin. Hindi po pwedeng ini-explain ko lang ng mababaw na meron na palang sakit sa balat yung kliyente, tinira ko pa yung skin niya. 'Di ba? Kailangan na meron kang accountability and you have to be a true professional. Kasi pag ginawa mo yan, na utang mong iniisip yung kapakanan ng kliyente at ng estudyante mo, yung safety nila, no, na sila'y maging okay. Kapag ikaw ay naging mentor, kagaya ni GM Diana Ilano, na ang gusto mo lang maging successful ang mga estudyante mo, kahit iwan ka na mga yan, alam nyo, ako, wala akong pake. Iwan mo ako. Halimbawa si Jessica, naging mayaman na to. Hindi ko na siya ma-on call. On call ko si Jessica siya ay taga-kilay ko, taga-eyeliner, taga-eyelash, ganyan. Pero si Jessica, sumobra ng napakadami ng kliyente at hindi ko na talaga tumatawag sa sobrang kabisihan. At dumating ang panahon, hindi na talaga niya ako kilala. Hindi na niya ako pinapansin. Hindi na nga sinasagot yung mga chat ko. O example lang yan, pero hindi siya ganun. Mabait yan si Jessica. Joke lang, Jessica. Example lang. I will be Sumasabat na ako kasi baka inaantok na ang
Sorry. Tama yan. I will be very, very proud of Jessica. Ang success ni Jessica, success ko na yon. Ngayon, pag iniwan niya ako, okay sa akin. Why? Kasi naging successful ka. Kasi ganun tayo sa mga anak natin. Hindi po pwedeng, pag lumaki mga anak mo, naging mayaman ang anak mo, sabihan mo sa anak mo, "Huy anak, wag mo naman akong kalimutan, Bekene men." Hindi mo pwede yung ganon. Walang bayad ang kabutihan na binibigay natin. Hindi tayo pwedeng manghingi ng sukle sa mga ibinigay nating pagtuturo sa ating mga estudyante. When they become successful, that's it. We have made our purpose. Ginawa natin yon dahil we want them to be successful. And once they become successful, nagawa mo yung ethical mentorship principle. You become responsible mentor. Tama po? Amen po ba? Ayan. So, ganun lang kabilis at natapos natin ang ating principles. Stop presenting ko ito. Ayan. Meron po ba kayong mga katanungan o meron po ba kayong natutunan? Pwede ba akong makahingi ng konting feedback from the class? Ako naman manghingi ng feedback sa inyo. Ako po. Yes. Hershey. Ang dami ko natutunan ngayon, Miss D. About sa ating lesson for today. Lesson talaga po. Yes. Sa ating mga, ang nasulat ko dito is 6. Wow. Dami po. Pero yun din po yun naman. Maraming mga kailangang i-apply natin sa bilang magiging master tayo or teacher, magiging tayo sa mga students natin. Lahat ng sinabi niyo po ay napakaganda. Tapos lahat yun as a mother, may apply ko rin yun sa magiging mga student ko someday. Sana, hopefully. Kasi yung sinasabi ninyo, ina-apply ko rin naman sa mga anak ko. Pero mas maganda pala din i-apply sa magiging student natin sa lahat ng sinabi ni Ms. D. Napakaganda. Meron tayong yung pagtuturo natin, may moral, maging true professional tayo, maging mentor like Miss D, Miss GM Elano, like that, mga ganyan. Tapos, yung mga kailangan natin i-avoid, mga kailangan natin gawin, lahat ng mga i-apply natin, na may good and bad attitude, kailangan natin meron tayo dapat i-divide natin or i-separate natin yung mga attitude like na minsan. For me lang parang yung mga mabigla tayong magagalit, kailangan pala, ganito, natin, kailangan, or for example, kanina narinig ko, bilang friendship tayo, BFF tayo ngayon, pagdating ng professor and student tayo dapat. Yung mga ganun po. So, kailangan ko i-apply din yon. Kayo din po mga classmates ko, kailangan natin sundin ang ating mga kailangan, tawag dito, Miss D? Etong natin ngayon, kailangan natin i-apply sa ating mga student. Theories. Yes, theories. Yes. Yan. Thank you po. Salamat. Yan. Galing naman ni Hershey. Pag sumasagot kayo, unti-unti na-build din yung confidence nyo, tsaka nakaka-develop din ng speaking skills yan. Public speaking skills. Sino pa ang gusto magsalita? Feedback from the class? Anybody can share? Pod kay Hershey. Huwag po kayong mahiya. Actually, Miss D, nahihiya po ako. Sinasanay ko na rin po, ginagaya ko kayo bilang aking mentor na kailangan magsalita in front of maraming people, kailangan ganun po. Wag po tayong mahiya mga classmates. Kahit okay lang po yun, mali-mali tayo. Kasi first time, lalo po ako first time, bago lang po ako dito. So, kailangan ko po
i-improve pa yun, yung mga skill, kailangan ko i-ano sa sarili ko na meron pa lang yung natatago ko, kailangan ko ilabas. Parang ganun. Kahit mali-mali, okay lang po yun. At least na-try ko. Thank you. Yes, oh. Makinig kayo kay Hershey. Magsalita na kayo. Salita na po kayo, classmate. Gusto ko marinig yung boses niyo. Yeah. Jessica, ikaw naman. Oh, Classmate. Jessica, maganda yan. Sige to. Oh, tumawag na si Hershey. Oh, Jessica, ikaw naman daw. Hello po, good evening. Ayun po, nasulat ko din po yung mga natutunan ng GM, yung andragogy nga po. Kailangan po talagang makilala natin muna yung students natin, tsaka yung background po nila. Kung makita muna natin yung gawa nila sa una para ma-adjust po natin kung ano yung ituturo natin sa kanila. Then sa scaffolding theory naman, once po na ituro na natin sa kanila yung mga dapat nilang malaman, hayaan naman po natin sila na gawin nila yung skills na itinuro natin. Tapos sa social learning theory po, kailangan pong tumatak sa kanila na okay tayong trainer, tapos isipin nila na gusto kong maging kagaya nito kasi magaling siya magturo. Talagang ipapakita niyo po kung paano yung professional saka yung step by step para ma-absorb po ng students. Then yung constructive feedback naman, hindi niyo ginagawa namin sa clinic. Nagbibigay kami ng feedback sa bawat students po. Ayun, with respect po sa bawat isa. Then, tuturo niyo po sa kanila kung ano saan sila nagkulang, kung ano pa yung dapat na mas mag-grow pa sila. Ganun po. Then, sa mastery of importance and speed, mas okay po na dahan-dahan na ituro sa kanila, mas i-push sa kanila, i-absorb nila yung bawat details ng itinuturo niyo, na huwag niyo po silang mamadaliin. Tapos yung ethical mentorship naman, lahat ng mga tinuro natin, kailangan po alam natin yung mga tama at mali. Protect natin yung clients natin. Dapat safety po ang palagi sa clients natin. Okay. Palakpakan naman natin si Jessica. Talagang nakikinig siya. Oh, di ba? At talagang sinulat niya 1 to 6. Oo, Talagang sinulat niya ganito. lahat. Anyway, Jessica. Thank you po. Oh, Jessica, ako naman na magtawag. Magtuturo ka naman. Magturo ka daw. Ala ng mic si Jessica. Ayun po, ano pong next? Magturo ka daw, sabi ni Hershey. Magturo ka. Kasi Magtuturo. tinuro kita. Turo mo naman yung sino ano siya. Sorry. Magtuturo po ako. Magturo ka ng gusto mong Sabihin mo magsalita. kung sino. Oo, kung gusto magsalita. Next po is si Yes. Mirasol. Myra. Pwede po sa next meeting na lang po. Oh, sige ha, may utang ka sa amin ha. Apo, promise. Oo, may utang ka sa amin. Oh, sige, sino ng iba? Sinong ibang gusto magsalita? Ano lang po si Trixie. Oh, Trixie daw. Hello po, good evening po. Good evening. So, Good evening, Trixie. Yes po. So, natutunan ko po din. Marami po akong natutunan dito kasi hindi pa naman po ako nanay. So, siguro po sa pagiging field master, kailangan ko pa po yung magsikap kasi kailangan mas maging role model ka sa lahat kasi ikaw yung magiging master. Ito po yung training siguro na para sa pagiging nanay na din. Kasi po, since wala pa po akong anak, siguro sila po yung una kong magiging anak para mas turuan po ng
kung paano maging leader, kung paano po ako maging leader. And natutunan ko din po yung mga safety first po palagi ng client na kailangan din pong ituro dun sa mga student or magiging student ko po. And kailangan din po na tuloy-tuloy din po yung pag-aaral natin bilang master para po may mas maituro pa tayo sa mga susunod na student. Yun po. Yun lang po. Thank you po. Yan, okay. Sana all virgin. Okay. Si Shari naman. Shari, busy ka ba? Pwede ka ba mag-share dyan? Feedback. Hi everyone. Hello. Hi, Shari. Actually kanina busy ako pero saglit ko lang touch up lang naman kanina. So yung mga ano ko lang niya, hindi siya lahat kasi hindi ako nakapag-focus masyado. Yung purpose siguro ng purpose ng pag-teach sa student. Kasi syempre yung pag may bagong student kasi parang tinatanong ko lagi kung hindi kasi lahat ng student, mami, is nagpa-prosper. Like out of 10, iilan lang talaga yung hanggang dulo. Kasi malimit is tawag nun, madali silang na-discourage, gano'n. So, ewan ko may ganun feeling ako na kapag failure yung student ko, feeling ko failure din ako. Hindi ako effective teacher. May ganun feeling ako lagi. So, bago yung training namin, tinatanong ko muna yung purpose niya, sinasabi ko yung purpose ko na gusto ko ma-build yung confidence nila, gano'n, at saka makatulong din. Kasi normally naman sa mga artists, marami silang potential na nakatago lang. Tapos, yung boundaries, like, as a mom, yun nga, kapag pinagalitan mo yung anak mo, parang hindi pwede yung pagagalitan mo ngayon tapos i-joke mo na siya later. So parang mawawalan sila ng respect, mawawalan sila ng boundaries. Okay lang pala kay mami. Okay lang pala na gawin ko to. Okay lang na magalit siya mamaya, i-joke niya na ako. So doon din sa bilang instructor at saka student, parang kailangan mo din talaga magbigay ng boundaries. Kasi para yung respect as a teacher at saka as a student is, alam mo yun, mananatili siya. Tapos, ano pa yun, Mi? Ano pa yun? Yun lang. Oo. Maganda yung sinabi mo na, kanina sabi mo, na meron kang feeling na pag hindi naging successful yung student mo, parang feeling mo, nag-fail ka na rin. I'm not effective. Oo. Ito naman ang masasabi ko ha. Kasi, ang permanent makeup training natin, usually 3 days, 1 week lang yan, di ba? Hindi naman sila mga kagaya ninyo na instructors na unlimited talaga yung ganitong pag-uusap, hindi ba? Ang nabigay mo na best dun sa training days, training period, that's already enough Yung nakakamusta mo siya, di ba? Yung pina-follow up mo pa rin siya, you're doing your job as a mentor. Pero kung siya mismo hindi siya nagpa-practice, lagi niya sinasabi na wala po kasi akong time, ganyan, hindi mo na yun sakop. Kasi remember, no, sa ating andragogy, adult learning theory, you have to separate the adult from the children. Your students are already adult. They should know what to do. Diba? Hindi mo naman yan pa pwedeng spoon feed mo sila Hindi pwede yung ganon. Kaya pag nagawa mo ng lahat at ayaw pa rin nila, hindi na ikaw yon. Sila ang nag-fail, pero ikaw hindi ka nag-fail. Ganon talaga. At kahit na atong academy, kahit ng Lazal, UP, lahat ng klaseng mga universities, gawin mo pang pinakamahal na university yan. Hindi 100% ng graduate niyan successful. Ibig bang sabihin, yung hindi naging successful doon, failure na rin yung University of the Philippines, failure na rin yung Harvard University, 'di ba? Hindi po ganoon siya. Kasi ginawa mo yung part mo, that's it. Ayaw nilang gawin yung part nila, sila ang nag-fail, ikaw hindi. Kaya wag tayo makokonsensya pag hindi naging successful ang estudyante mo.
dahil sa kagagawan din nila. Okay? Ayan. So, nagtataas ka ba ng kamay, Jessica? Opo. Minsan, i-ano ko lang po, i-add ko lang. Yung minsan yung student, pag gustong-gusto po talaga nilang mag-aral, nandoon yung nasa puso nila na ipuporso nila eh. Yung magpa-practice sila sa gabi, manonood sila ng kahit yung mga inaral nyo dati, tapos titignan mo yung mga gawa ng ibang mga master. Tulad po ako dati, di ba gusto ko pong matuto. NPPM din po ako kay Master Sharing. Ay, thank you po. Ganun po yung eagerness. Pero yung ibang mga students na pagka-ayaw nila or walang improvement, nasa kanila na po yung kasi hindi sila nagpa-practice. Tama. Ayan. Okay. Ampi, do you want to... hindi si Ampi kasi yung yung parang ano yung audio niya. Mayumi, you want to tell something or share something? Cute mo talaga, Besh. Ay, by the way, baka meron pang hindi nakakilala kay... Nakatanggap ako ng link, pumasok ako. Di ba? Good evening, Mama Yumi. Good evening po. Good evening po sa lahat. So, I'm so excited for I think we have some upcoming facial training this February. Tama ba ako, sis? Sa mga bagong film masters who have accepted the Ayan! Oo. chef. I think sila rin yun. Oy, teka muna. Ako, I-promote mo kasi baka may mga gusto mag-join dito. sige lang po. Kailan nga yun? Kailan nga? February? February, I think it's February 19 to 22. O yan. So, mga gustong humabol, The 19 to 22. Facial Korean training. Yeah, okay. Wow. So actually, bago yung mga terms, and ako mismo so grateful ako kay God kasi you've been used GM Diana for this wonderful topic, and I'm so blessed kasi nadagdagan yung panibagong knowledge ko, and also salamat din sa mga participants kasi nasi-share nila yung mga knowledge nila or experience. On my part, hindi naman po talaga ako expert sa eyebrow. Expert lang po talaga ako sa skin. Kaya po pagdating sa eyebrow, pinapasa ko na po yan sa beshi ko, tsaka kay Jackie. Kasi I'm so blessed with other services that na doon ako mas naging efficient, and doon ako confident. And as far as I know, I'm so blessed din kasi yung mga na-handle ko mga student and mga naging anak-anakan ko, alam ni Sarah yan, they have been close to my heart, and the connections has been there. Kasi bilang isang mentor, hindi lang siya nag-i-stop for 5 to 7 days training. It's a mentorship of life, and it's a mentorship of training and advanced ba sa mga natututunan natin. And hindi ka nag-i-stop or hindi ka madamot sa pag-share mo ng knowledge mo if you have some things na ma-share. So on my part, hindi ko siya, hindi ako ganun. I mean, I'm so blessed na hindi ko siya, hanggat kaya kong ma-share, 24/7, nagre-response ako. I'm doing it. And I felt like, doon pa lang, naibibigay ko na yung heart ko sa mga student na natuturuan ko, because whenever they felt like kailangan nila ng rescue with regards to skin, nandun ako for them as much as I could. So, thank you for the wonderful message. Hindi ko na po may isa-isa ang mga topic, pero sobrang naging helpful po sa akin to in additional learnings and knowledge po as a film master, old film master, and still learning po. And siyempre, hopefully makagraduate kami ng nursing. Magkaklase po kami. Yung mga 50 mahigit na pwede. So thank you. Maraming salamat. Actually, being in the Academy of sa Film Masters, sa PhilBeauty, hindi ako nagsisi kasi talagang nai-share ko lahat yung mga gusto ko. And being part of it is being, alam mo yon, yung learning sa natututunan is
panibago, and we never stop sharing what we have learned. Yun lang. Salamat po, God bless, at magandang gabi po sa inyo. Amen. Ayan. So, with that, Mom, no, thank you so much sa inyong mga feedback, and wag lang kayong bibitaw dahil marami pa tayong mga meetings, no? We still have more meetings to come kasi ang mga Filmmasters, unlimited talaga yan. Hanggat nakikita ko na meron pa kayong kailangan matutunan, andito lang po ako to guide all of you and give you more input, more learnings. Wait lang, saksak ko lang tong aking laptop, baka mamatay. Ayan, habang nangangati ang aking lalamunan, ikaw muna ang mag-closing prayer, Filmmaster Jessica. Dikit po tayo. Lord, thank you po sa araw na ito at nagsama-sama po kami. Salamat po sa aming Grandmaster Diana Ilano sa pagbibigay po ng mga paalaman sa amin. Sana po ingatan mo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, bali, isasama ko po yung mga nandito. Shari, Mayumi, Jessica. I will be adding you dun sa grupo ng ating mga new Filmmasters. At kayo po ay, kumbaga, kasama ko na igagay din sila dahil kayo po ay mga nauna na sa kanila. So, pag may mga questions po kayo at hindi po ako available, you can also ask guidance from Shari, Mayumi, Jessica, ayan. At yung kanina si Alice na wala lang si Alice. Yun. So, thank you Lord dahil sa panibago na naman na session natin ngayon. Bawat session, makabuluhan natin itong nakukuha at na ma-i-apply at we're hoping na consistently i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at naway kayong maging mga successful na mga Filmmaster trainers and artists. Yan. So, we will see you again, lip blush training on February 6, 5 p.m. Yan, si Filmmaster Nori and myself, ang magtuturo po sa February 6. Shari, I will also be inviting you sa next sessions natin. Ikaw naman nang magturo-turo sa amin dyan ng how to do semi-permanent makeup and lip tattoo sa mga may fillers. 'Di ba? Para syempre may idea rin kami sa mga ganyan. 'Di ba? Tsaka magaling talaga mag-lips to si Shari. Kaya pag napunta kayo ng Dubai, alam niyo na kung saan kayo pupunta at sinong hahanapin ninyo. At mag-aral na rin kayo ng fillers. Mami, uwi ako ng August dadalawin ko kayo dyan. Ay, nako! August, makasama ka sa amin sa Vietnam. Kaya nga, sana magkaroon na ng date. Baka makasama ako sa Vietnam. Oo nga, itanong natin kay Sir Brian, ho. Okay. Pero just in case, meron gusto magpalit, I will be in the Philippines sa August. Oo. Yung mga si Hershey ito marunong na mag-fillers to eh. Yung mga marunong na mag-fillers pero gusto nyong enhance pa. Tingnan yung mga gawa ni Shari pang halimaw. International. Talaga doctor sa mga partners niya ni Shari. Thank you, May. Okay, so good night everyone. God bless you all. See you again our next session.